night of worship night or night of worship. Hallelujah! Dahil again, tayo po ay nabubuhay sa pagsamba at tayo po ay nag-i-exist to worship the Lord, mga kapatid. Amen? So bago tayo makinig ng salita ng Diyos, kinagawian, kinaugalian natin at kinasabayan natin ang magdeklara ng mga mabubuti at magagandang bagay. Because sabi nga ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. Ano man ang ating ideklara, yun po ang magmamanifest sa buhay po natin. Amen? Of course, sabi po ng Romans, if we confess Jesus Christ with our mouth and believes in our hearts, we will be saved. Kaya yung ating dinideklara, sinasampalatayanan po yan ng ating puso. Amen? Kasi kapag nagtagpo po yan, mga kapatid, may matinding mangyayari sa buhay po natin. Okay, with faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Thank God because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Hindi mo mas malakas yan. Sabi mo, my life is well. Walang sakit. Walang karamdaman. Sabi mo, my family is well. Nagkakaisa. Nagmamahalan. At sabi mo, my job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, parapakan natin yung Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, without further ado, bago po tayo at ito po ang ibinigay sa ating topic ng ating mga butihing pastor, Pastor Alay, and Pastor Jerome Arasigan. And nandun po sila ngayon sa Laguna, praise God. Nag-minister po doon sa mga kabataan at ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen? So, the title ng ating pong pag-aaralan ay Worship in Spirit and in Truth. At alam naman po natin na ang talata, mga kapatid, hallelujah, at dito po natin mababasa sa John chapter 4, verse 23 and 24. Ito po ang sabi sa wikang Tagalog ng Biblia. Datapwat dumarating ang oras. At ngayon nga, sabi mo sa katabi mo, ngayon na. At sabi niya, nasasambahin ng mga tunay na mananamba. In other word, may mga hindi tunay na mananamba sa Diyos. Pero sabi ng Bible, darating ang panahon, mga kapatid ko, ang oras na ang mga tunay na mananamba. Sabi mo sa katabi mo, you are true worshiper. Ang Ama, first person, sa Espiritu, yung third person, at katotohanan, that is the second person. Alam naman po natin na Jesus Christ is the truth. Kaya dito po, mga kapatid, pinapakita na po ang tatlong persona ng ating Panginoon sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon, alam yung gayon, yung tunay na mananamba na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya ay sa Diyos. Ang tinutukoy, nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Let us read the Amplified Version, brethren in Christ. A time will come, however, indeed it is already here, when the true, genuine worshipers, mga kapatid, ay nilagyan ko na lamang po pag sinabing genuine worshipers, ito po, mga kapatid, yung mga alam nila ang kanilang identity before the Lord. At yan po ang ating hihimayin mamaya. So, hinahanap ng Diyos ang mga true worshipers. Ang mga totoong sumasamba kay Lord, they know their identity before God. Hallelujah. And we worship the Father. Tatalakayin natin yung who He is. And of course, in spirit and in truth, what He has done. Sabi niya, reality for the Father seeking just as people as these as His worshipers. Kung papahatid
and in spirit ay tumutukoy sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo. And of course, mga kapatid, ay yung worshiper again and again, yung tayo nga po, mga kapatid. Napakasarap sumamba if you know who you are before the Lord. Kasi nakakalungkot sa ating panahon ngayon, yung mga nagbi-ministry sa Diyos, ay hindi nila alam yung kanilang identity. Kinariringan pa natin na sinasabi nila, Lord, hindi kami karapat dapat. Pagka lumalabas pa sa bibig niya that you are unworthy, you don't know your identity. Because if you know your identity, the Lord made you righteous for you to be worthy in worship and even in serving the Lord. Amen. Para walang kausap. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So sabi po ng message, maganda pagkasabi ng message, mga kapatid. Sige, next. Sabi po dito, but the time is coming. It has, in fact, come when what you're called will not matter, and where you go to worship will not matter. It's who you are and the way you live that count before God. Your worship must engage your spirit in the pursuit of truth. Sabi dito, that's the kind of people the Father is out looking for. Those who are simply and honestly themselves before Him in their worship. So what matters to God is the way you live, and of course it is who you are. Kaya mga kapatid, nung ako po ay pumupunta sa Candaba, pagpasok ko pa lang sa church ay makikita po ninyo, welcome and come in as you are. Hallelujah. Because mga kapatid, hindi mahalaga kung saan ka sumasamba, ang mahalaga ay kung sino ka. Tanungin mo nga ang katabi mo, you are righteous. Pumalampak nga po ang mga righteous, mga kapatid. Hallelujah. So, number one, mga kapatid, worship in spirit and in truth by receiving what Christ has done. Mga kapatid, I already differentiate between praise and worship. Kasi ang akala ng iba, pag sinasabing worship, ito yung manumanay. Pag sinasabing praise, ito yung mabilis. Hindi ho, mga kapatid, pag sinasabing praise, mga kapatid, ito po ay may ginawa na ang Diyos sa ating buhay. What He has done. And worship is who He is. Tulad ng kinanta ng ating magandang worship leader kanina, God is good. That is worship. Because pinapahayag mo kung sino ang Diyos. Pero kung nagpapasalamat tayo kay Lord for the victory, yung mga kanta na nagpapasalamat tayo na ginawa ang Diyos, ang tawag dyan ay praise. Pwede pong malumanay ang kanta, pero praise ang nilalaman. Pwede pong mabilis ang kanta, pero worship ang nilalaman. So again, nagkakaiba naman po yan. Worship is who our God is, and praise is what He has done. Okay, balik tayo. Worship in spirit and in truth by receiving what Christ has done. Kailangan po natin tanggapin, mga kapatid, kung ano ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsamba ay hindi po yung pagbibigay ng anupaman kay Lord. Ang pagsamba ay yung tanggapin mo ang tinapos na gawa ni Lord para sa iyo at para sa ating lahat. Amen. Sabi ng Philippians 2:9, and so God highly exalted His for putting in the most important position and gave Him a name, the name above every name. So dito mga kapatid, pag sinasabi mga kapatid na pagtanggap sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid ay ibig sabihin through the name of Jesus Christ. Pag sinasabi in the name of Jesus,
Hindi lamang po yung J-E-S-U-S. Pag sinabing in the name of Jesus, sa ngalan ng tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ng Bible, binigyan siya ng pinakamataas na pangalan sa lahat ng pangalan, because I firmly believe that name, the finished work of Jesus Christ, is over and above your problem. Amen. O sabi mo ulit sa katabi mo, amin ka lang. Kasi may ang amen, mga kapatid, again, kahit sa nakumagpo na sinasabi ko ang amen, ibig sabihin, mangyari yan, naririnig ko sa aking buhay. Kaya if you don't say amen, nothing will happen to you. Because kahit i-preach ang word of God, if you don't agree it will not manifest sa buhay po natin. Kaya sabi ko nga, maintindihan mo man o hindi, mag-amin ka lang, kasi gumagawa ang Diyos, hindi nakabase kung naiintindihan mo, gumagawa ang Diyos, nakabase sa kanyang salita. Amen! Palapakan natin ang Lord. So sabi ng Bible, binigyan siya ng pinakamataas na pangalan, at sabi nga po ng Acts 4:12, only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Ang pangalan lamang ni Jesus ang pwedeng magbigtas sa bawat isa sa atin. Tingin kayo, Pastor, ano ang ibig sabihin? Bibigkasin ko ba talaga ang pangalan ni Jesus? No, mga kapatid, ang bibigkasin mo yung tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Pag may karamdaman ka, huwag mo sasabihin in Jesus' name, hindi, no? Ang sasabihin mo lang, pag may karamdaman ka, by His stripe, I am healed. Declare what He has done. You are already declaring the name of the Lord. Amen. O isa pang palakpak sa Panginoon. Isa pa po, ang sabi ko dito malalakad sa John 14:13. And I will do, sabi ni Jesus, I myself will grant whatever you ask. Kanina daw, in my name. Ibig sabihin, whatever you are asking for, mga kapatid, hihilingin natin sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo. Sa pangalan ni Jesus, as presenting all that I am. Pag sinasabing name, presenting all that I am. Lahat ng mayroon si Jesus, mga kapatid, ay may katugma at may angkop na pangalan si Lord. Pag may karamdaman ka, He is our Jehovah Rapha. Pag may pangangailangan ka, He is our Jehovah Jireh. If you are in trouble, He is our Jehovah Shammah. Wala yatang kausap? Hallelujah, amen. Lahat ng pangangailangan mo, all in the name of Jesus. Kaya sabi ng Bible, presenting that I am so that the Father may be glorified and extolled into the Son. Dagdag pa po natin, sabi po ng pag-aaral ng mga dalubhasa, mayroon po 960 names in the Bible si Lord. Ilan lang po ang alam natin, pero throughout the Bible from Old Testament hanggang New Testament, mayroon pong 960 names si Jesus, and that name ay tugon sa lahat ng ating pangangailangan. Amen. Hallelujah. Sabi mo, I like that. Praise God. At sabi po ng Colossians 3:17, and whatever you do, no matter what it is, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, and in dependence upon His person, giving praise to God the Father through Him. Kaya tayo mga kapatid, na lumanggawan mo in church, ginagawa mo yan dahil nakaranas ka sa tinapos na gawa ng ating Panginoon Kristo. You are not ministry para tayo tumanggap ng pagpapala. Kaya ka naglilingkod because you have already experienced and encountered the goodness of God sa buhay mo natin. Amen. Hallelujah. Kasi akala maglingkod ka para magpalaya ka. No, mga kapatid, if you understand the name of the Lord, it's been already done, ang kailangan naman po natin maintindihan,
na kaya tayo narito dahil sa tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Sa 2 Corinthians 1:20, for as many as the promises of God, they all find their yes answer. Tingin kayo sa akin. Sa pangako ng Lord, walang wait, walang no, lahat yes. Wag po tayo magtuturo na pagkananalangin ka, sabi ng Lord, wait. Pag manalangin ka, minsan hindi daw. Maliwanag ang Bible, basta ang prayer mo in accordance to the promise of God, whatever promise it is, His answer is yes. Sabi natin, yes. Diretso natin. Sabi niya in Christ, for this reason, we also utter amen. So be it, ang ibig sabihin, so God through Him, in His person, and by His agency, to the glory of God. Hindi niyo po ba alam na ang salitang amen, isa yan ang pangalan ni Jesus. Na kapag nakarinig ka ng pangako ng Lord, ang sasabihin mo lang, in the name ni Jesus na amen. Ulitin ko, ang amen, capitalize po yan. Kung babasahin mo ang Bible, yan po ay isa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Kaya pag nag-aamin ka, you are declaring the name of the Lord. Palapakan natin si Jesus. Hallelujah. Lalo niyo po ba yan si E.R. Bernard na I repeatedly na binanggit ko na po sa inyo. Si E.R. Bernard ay sabi niya, mayroon daw pong 8,810 promises are all in the Bible. Kaya ako dinivide ko ang 8,810 promises into 365 days kasi meron tayo 365 days a year. Lumalabas, bawat araw, mayroon pong 24, mga kapatid, 14 promises. Hallelujah. At kung 24.14 promises isang araw, and we have 24 hours a day, lumalabas na bawat oras may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. O sabi mo, amen? So tayo po, ang ating bibigas lamang po, amen. Pag may nakarinig ang pangako ng Lord, ang sasabihin mo lang, amen, because again, pag nagsabi ka ng amen, you are saying the name of the Lord. Kasi sabi ng Bible, whatever the promises of God sa pangalan ni Jesus, lahat yan, yes. Amen? Parapakan natin si Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid tayo, dapat sa pagsamba natin mga kapatid, naiintindihan natin ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Nagbabasa tayo ng Isaiah. Isaiah is a prophetic book, pero alam niyo po, ang lahat ng prophecy kay Jesus, lahat po ay past tense. Bakit? Because bago pa man ang mundo, the Lamb has been already slain. Wala pa ho ang mundo, wala pa ho ang tao sa Jesus ay handog na para sa iyo. Kaya lahat, bago ka pa man, mga kapatid, makaranas ng problema, tinapos na yan ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa lima. Amen? Talapahin natin si Jesus. Pangalawa, mahalaga ho na intindihan natin. So worship in spirit and in truth by knowing who Christ is. Alam niyo po, masarap sumamba na hindi lamang alam mo yung tinapos ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Masarap din sumamba yung alam mo kung sino ang Diyos na sinasamba. You have to know who your God is, or whom you are worshiping, whom you are serving, whom you are believing, dapat kilala natin. Amen? Okay, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ano ba, sabi mo nga mga kapatid, sa haba-haba ng mga theology, ng mag-aaral, nakita ko lang mga kapatid na hindi naman kailangan natin i-conflict. Si Lord ang pinakadakila sa lahat. Amen? Sabi ng Romans 4:21, fully satisfied and assured that God was
able. Pwede ba natin isigaw ang able? Ulitin ko, fully satisfied and assured that God, hindi sinabi you, ang sabi ng Bible, God, because the God is the one who will make it to happen. Hindi ikaw. It seems for you it is impossible. Napakahirap para sa iyo, pero sa Diyos na sinasakto mo, kung kilala mo, kaya niya lahat ang bagay. Amen. Sabi mo, my God is able. Sabi niya, God was able and mighty to keep His word and to do what He had promised. Agree ba kayo na kaya ng Diyos gawin ang lahat ng kanyang mga sinalita at ipinangako sa atin? Hallelujah! Kaya ng Diyos ang tao ng minsan ang may pangako, ang may salita na hindi minsan kayang gawin at tuparin. Pero ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, Diyos na kayang gawin ang kanyang mga pangako at kanyang mga salita sa ating buhay. Sabi mo, I like that. Kaya ba ng Diyos natin? Pag kilala mo ang Diyos mo, hindi ka mananamba. Sabi ko nga mga kapatid, may problema ka, matinding problema, may isang taon pa, malayo pa yan, may isang buwan pa, malayo pa yan, may isang araw pa, malayo pa yan, may isang oras pa, malayo pa yan, may isang minuto pa, malayo pa yan. Bakit? Because your God, whom you are worshiping, can do everything last minute. Last second, kaya gawin ng Diyos. Mga kanyang indino na sinasamba natin. Amen! Sabi mo sa atin mo, kaya ni Lord yan. Hindi sinabi ng Lord na kaya mo Pastor Lito. Kasi by myself, I cannot do. Mga kapatid, pero sabi ng Bible, the God whom Pastor Lito is worshiping is able to do His word and His promises. Kaya ng Diyos gawin. Sabi mo, kaya ng Lord. So, nakasan natin, able. Able sa pangakot sa kanyang salita. Saan pa po able si Lord? Hallelujah. Sige, next. Praise God. Excited ba kayo? Sabi ng Corinthians, God is able to make all grace. Sabi nga ninyo, all grace. Every favor and earthly blessing come to you in abundance so that you may always and under all circumstances and whatever the need, be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support and furnish in abundance for every good work and charitable donation. Sabi ng Bible, ang Diyos na sinasamba natin, kayang gawin na pasaganain ka sa lahat ng biyaya. Hindi lang sinabi na kaya niyang ibigay ang lahat ng biyaya, pasaganain ka sa lahat ng biyaya. Kaya ng Diyos natin, amen. He is not just able to fulfill His word, to fulfill His promises. He is also able to make you abundant in all of His grace. Ang biyaya ng kagalingan, ang biyaya ng kalusugan, ang biyaya ng kalakasan, ang biyaya ng mahabang buhay, ang biyaya ng kasaganaan, ang biyaya ng katagumpayan. Our God is able to make you abundant. Kaya ng Diyos, ang natin kaya ng Diyos. Alam niyo, naniniwala sa palakpak ninyo. Hallelujah! Yan ba yung palakpak na naniniwala ka ng kaya ng Diyos mo? Manny Pacquiao nga, pag nagigipagsuntukan, alam mo mga audience na kaya ni Manny Pacquiao, ay malulunod ng bat! Bakit? Alam nila na kaya ni Pacquiao. Ikaw, hindi lang si Pacquiao. Alam mo, at kaya ng Diyos mo, papagtagumpayin ka sa mga problema mo. Amen? Sabi mo, I like that? Hallelujah! Inakumakutan mo ating ang problema. Lahat tayo ating. Pero ang dapat mo lang tandaan, ang Diyos na sinasamba mo ngayong gabi, kaya kang papagtagumpayin kasi ang tagumpay is one of His grace. And ang sabi ng Bible, your God whom you are worshiping is able to make you abundant, not in some of His grace, but all of His grace.
O, sabi mo, gusto ko yan, Lord. Isa pa ba? Saan ko siya able pa? O, daming able sa Bible eh. Hallelujah. Now to Him who, by in consequence to the action of His power that is at work within us, Christ in you, is able, sabihin ninyo, able to carry out His purpose and to do super abundantly, far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, beyond our highest desires, beyond our highest thoughts, beyond our highest hope, and beyond our highest strength. Your God is able to make it to happen sa buhay mo. Yung pangarap mo, kahit hindi mo kaya abutin yan, kaya ng Diyos para tingin ka doon sa pangarap mo. Amen? Amen, Mary. Ang iba kasi, gusto nila right there and then. Mga kapatid, alam mo ninyo, God knows the perfect time for you. Amen, Mary. Pwede kang bukas, matanggap mo ang mga panalangin mo, matataas ng desire sa buhay mo. Ang sabi ng Bible, hindi ka ang Diyos ang gagawa para sa'yo. Sino may mga highest dreams? Hallelujah. Sino may mga highest desires? Actually, sa King James, lahat na ng ginamit dyan, super laki. Sabi ng Bible, our God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ask. Ibig sabihin, abundantly. Mga kapatid, exceedingly, mga superlative yan. Ibig sabihin, wala nang hihigit dyan. Lahat ng pinakamatas na nasa Diyos na. Kaya, kaya ng Diyos natin. Kilala naman natin ang ating sinasamba. Ang sarap sumamba kapag kilala mo ang Diyos mo. Your God is the God of the universe. Your God is the God who is able. Amen. Papa natin siguro. Kasi po, lagi kong naririnig na ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Where the Word of God preaches, maniwala kayo sa hindi. Hindi yan nakaalis na walang mangyayari sa atin. Amen? Amen? Hallelujah. Sabi mo, I like that. Kaya ang Diyos, hindi lang alam mo ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus, dapat alam mo kung sino siya. Tingin kayo lahat, mga kapatid, ang Diyos na sinasamba natin, even in last second, huling segundo, kaya niyang magiging. Kaya niyang gumawa. Kaya huwag kayo mawawala ng pag-asa. Hallelujah! Si Pastor Noel nga sinasabi, kung ikaw ay nagta-35 na, nagpo-45 na, nagsi-65 na, huwag ka mawawala because you're too expensive. Napaka-sobrang mong mahal kaya wala masyadong bumibili sa iyo. Amen! Pero ang sinasabi ko naman na yung gabi, hallelujah, kahit huli na sabi na nasa huling biyahe ka na, kahit nasa huling biyahe ka na, kaya ka rin ng Diyos, ibigay sa iyo ang nararapat sa iyo. Amen! Hallelujah! Amen! Si Pastor, ano lang yata, excited dito. Tinitingnan niyo ako eh. Praise God. Hallelujah. Sabi mo, I like that. Pag kilala mo ang Diyos mo, mga kapatid, wala kang pangamba, wala nang agam-agam, wala nang pag-aalinlangan, wala nang pagdadalawa ng isip, because you know who your God is. At ang inibidik, tawag lang sa bibig nito, your God is able to do His words and promises. Your God is able to make you abundant in all of His grace. And your God is able to fulfill your highest dreams, prayers, and so on and so forth. Kaya ng Diyos natin. Sabi mo, kaya ng Diyos natin. Praise God. Hindi naman miracle power of Jesus ang mayroon. Kaya po ng Diyos, ng miracle power of Jesus, gawin ang lahat. Again,
huwag kang mawawala ng pag-asa. Imaneni, tandaan mo, huling segundo, kaya ng Diyos papangyarihin ang kanyang mga pangako sa atin. Amen? Hallelujah! And then last, praise God. Yan po ang binanggit ko na kanina. Okay, last po tayo. Praise God. Worship in spirit and in truth by believing who we are. Naniniwala ka ba na banal ka na? Kaya ayaw ko ng prayer na masyado nagmamakaawa. Minsan, may nag-introduce sa akin. I-welcome mo natin ang ating abang lingkod. Ay, actually, hindi po ako abang. Hindi po ako abang. Walang abang anak si Lord. Alam mo po, ang iba-iba ibig sabihin ng abang, mahirap na lingkod. Abang. Iyan, hindi ang identity ko, hindi ako abang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka abang. Parang humble pakinggan. Let us welcome our guest speaker, ang ating abang lingkod. Ang ganda pakinggan, pero mali. Hindi yan ang identity ng mga anak ng Diyos. Bisa na pag may nakuha prayer, ganito pa, Lord, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Hindi po kami karapat. Aba, hindi mo alam kung sino ka. Mga kapatid, tandaan po ninyo, yes, before all of us are unworthy, but He made you worthy through the finished work of Jesus Christ. Dati ang tao sa Old Testament, bago makatawag kay Lord, kailangan nila ng priest. Bago makarinig ang salita ng Diyos, kailangan nila ng propeta. Pero when Jesus Christ died on the cross, He tore the veil so that you and I can come to Him. Hindi sinabi ng Lord, kung karapat-dapat ka, pinag-indakat ka na. Alam niyo po ang ibig sabihin ng justified? Justified means you are declared righteous. Oy, pag tumayo ka, karapat-dapat ka. O salamat sa isa na lang. Kaya pag may nananalangin sa akin, o pinipray, Lord, patawarin mo kami sa ating kasalanan, sumasagot kami, ikaw lang, huwag mo kami damay. Hallelujah. Idinalangin ba yung congregation? Siya lang naman yata, pakiramdam niya. Actually, pakiramdam natin nagkakamali yan. Akala natin malayo ang Diyos. Akala natin hindi nakikinig ang Diyos. Akala mo lang kaya sa ng Bible, walk by faith, not by sight. Wala sa pakiramdam yan. Hindi mo man nararamdaman. Wala ka sa pakiramdam mo. Pero isa na nga lang, kahit hindi mo nakikita, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are worthy. Praise God. Hallelujah. Pumalakpak ang mga worthy. Ang mga kasama, feeling unworthy. Nag-away na kami ng asawa ko kanina. Tapos tatayo ako ngayon. Pakiramdam ko. Pakiramdam mo lang yan. Hallelujah. Isa lang ang dapat mong tandaan. Every time and all the time that you stand before the Lord, you are worthy. Basahin natin ang Bible. Hallelujah. For just as through man's, Adam's, disobedience, many people were made sinners. So also through one man's, Christ, obedience, many people will be made righteous. Sabi ng Bible, made righteous. Hindi ka gumawa para maging righteous. Si Lord ang gumawa para ka maging righteous. Amen? Sabi niya, He made you righteous. Dati, ang tao, tingin kayo mga kapatid, ang taong dahil kaya na, naging nature natin ang pagiging sinner. And normal sa sinner ang gumawa ng kasalanan. Pero through Christ, He made us righteous. Ano po yung katangian natin ngayon? Hindi ka na sinner. You are righteous. Yung nature mo righteous. And it is normal for righteous men and women to do
righteousness. Amen? Sabi mo, kalikasan mo na ang righteousness. Amen? Agree ba kayo na kalikasan na natin ang righteousness? He made us righteous. Kasi, ulitin ko, dahil kay Adan, naging nature natin ang magiging makasalanan. Pero dahil kay Kristo, naging nature din natin ang magiging matuwid. Amen! Kaya tayo ngayon ay matuwid sa mata ng Panginoon. Nagagpa po natin, 2 Corinthians. Sabi ko dito, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him, Christ Jesus. Inulit-ulit, He made us righteous. We are the righteousness of God. Amen? Hallelujah. Nagtanong sa akin, Pastor, paano ba ako magiging righteous? Only accept Jesus. Because Jesus Christ Himself is righteous. Pag si Kristo na nananahan sa'yo, sabi nga ni Pablo, mamaya papasahin natin, I no longer live, but Christ live in you. Kung si Kristo na namumuhay sa'yo at si Kristo ay righteous, therefore, righteous ka. Amen! Dagdag pa po natin, Galatians 2:20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Galing ako sa isang church, the life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So dito mga kapatid, sabi ko nga again, nangaral ako sa isang church, sabi ko nga mga kapatid, ano si Kristo, as He is, so are we in this world. Kasi, pero naman, binigay sa akin na topic ay morality. Ang kabaligtaran ng morality, immorality. Medyo mabigat ang pakinggan, masakit pakinggan. Hallelujah. Pero ang sabi ko sa kanila, mga kapatid, kaya natin because as He is, so are we in this world. Kasi sa conclusion ko, sa anong dapat naging maging puso natin sa mga taong makasalanan. Sabi ni Jesus, tingnan mo. Sabi ng Bible, don't you know that the goodness of God, ang kabutihan ng Diyos ang nag-uudyok sa mga kasalanan para magbalik loob at magsisi. Ang ginagawa ng Diyos sa mga kasalanan, hindi nilalamigkan, hindi hinuhusgan, hindi kinikondem, kundi ginagawa naman ng mabuti because the goodness pwedeng magbalik loob sila sa Panginoon. Ang sabi nga ng Romans, nung mga makasalanan pa ang tao, Jesus Christ died. Hindi niya muna inantay ang tao na magbalik loob. Hindi niya muna inantay ang tao na tumino. Pero mga kapatid, again, hallelujah, the moment that Christ will live in you, you will live as He is. Kaya sabi ko doon sa conclusion, kung si Kristo ay naging mabuti sa mga kasalanan, tayo rin po bilang mga ambassador, maging mabuti din tayo sa mga makasalanan. Dahil ang kabutihan na yan, magpapahayag na ang Diyos natin ay mabuti. Amen? So, sabi mo nga, hindi na ako nabubungay. Kaya pag may nagbubunga nga pa, ang sasabihin mo, iimakan niya ni Kristo. Parang ayaw. Kasi dati, challenge ko kayo. Sabi ko, challenge nyo kung talagang born again na kayo. Bakit na kayo kapit pa kayo? Brother, my neighborhood! Born again na ba ako? Ang sasabi na, alipa! Alam nila kasi kung born again ka o hindi. Ikaw hindi mo alam. Pero alam nila, ang matinding tanungin yung asawa mo, anak mo, mga anak, born again na ba ang mami nyo? Ako, they can tell you. Amen. Parang wala, ayaw nyo ganyan mensahe, ano? Hindi, sinasabi ko mga kapatid, kung si Kristo, kung paano nabusabi, kung paano si Jesus, as He is, so are we not in heaven, so are we in this world. Hallelujah. Kaya simple lang, kapag ang asawa mo, wala sa Bible ang sinasabi, ginagawa, ang sasabi mo lang, hindi ganyan si Kristo, pare.
Hindi ganyan si Kristo. Kasi naniniwala ako sa lahat ng mga MPJ members, hindi na sila nabubuhay sa kanilang sarili. Si Kristo na ang nabubuhay sa kanila. Kaya si Kristo na ang nakikita sa atin. Amen! Kaya magaling yan. Pagka mama mo, umaga pa rin, nagdadagdag na, iba ka na ni Kristo! Amen! Agree ba kayo? Na si Kristo na nabubuhay sa atin. That is our identity. Kung si Kristo mabait, dapat tayo mabait. Kung si Kristo mabuti, dapat tayo mabuti. Kung si Kristo mapagmahal, dapat tayo mapagmahal. Kung si Kristo mapagpatawad, tayo dapat mapagpatawad. Hallelujah! Amen? Kaya di ba naririnig nyo, nakikita ko sa iyo si Kristo. Hindi si Kristo mo pa ni Kristo. Nakikita nila yung character ni Kristo sa iyo because you're no longer living in yourself, in Christ living in you. Alaala ko dati, mayroong binabautismohan. Ngayon, nakaprogram. Na pag inublog ka at pag tinanong ka ng pastor kung ano nakita mo, sasabi mo ng Diyos. Manalo. Naka-scripted. Meron binautismohan, hindi marunong magsinungaling. Inilublog, ano nakita mo? Muhangin. Praise the Lord. Sabi niya, hindi naiintindihan ito, dinadala sa Diyos na malalim. Para matuto, nilublog. Ano nakita mo? Mato. Bato ba na? Ngomo. Praise God. Dinadala sa mas malalim. Nilublog na matagal-tagal, panahon. Ano nakita mo? Mating. Mga kapatid, hindi natin kailangan i-script. Yung buhay mo ay larawan ni Kristo. At ang larawan ni Kristo is our identity. Sabi ng Bible, we are conformed into the image of Christ. Little by little, from glory to glory is changing us. Kaya paunti-unti nagiging katulad na tayo. Tingnan mo katabi mo katulad yan ni Kristo. Sobrang bait yan. Hindi na yan madamot. Hindi na yan kuripot. Kasi si Kristo generous. Si Kristo magbigay. Amen. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Matapos na po ako. At ang sabi ko dito mga kapatid sa 1 Corinthians 1:30 sa message, everything that we have, right thinking, right living, a clean slate, and a fresh start comes from God by the way of Jesus Christ. Tingin kayo ha, mga kapatid, masama mo tayo lahat. Kung ikaw maging mabait ngayon, hindi dahil sa'yo at may Kristo ka. Kaya ka naging mapagbigay, hindi dahil sa'yo. Hindi mapapagmayabang natin na, lahi namin mga gwapo. Lahi namin ang mga mababait. Lahi namin ang mga mabubuting tao. Hindi po. Ang lahi ng tao siguro. Walang nakita si Lord na kabutihan sa taong wala pa kay Lord. Kaya ka naging mabait. Sige, basa tayo. Sabi ng Bible, lahat galing yan. Right living, right believing sa kanya. Not in your own strength, for it is God who is all the while effectively at work in you, energizing and creating in you the power of His both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Sabi ng Bible, siya lahat. Kaya kung ang katabi mo, naging mabait yan, may Kristo talaga yan. Pero kung yan lang yan, hallelujah. Nako, wala yan mga kapatid. Amen? Lahat ng mayroon tayong karakteristik at katangian na maganda at mabuti, it's because Christ is in us. Hallelujah. Hindi po yan by ourselves. Okay, next. Mga kapatid, I'm about to be done. And I am convinced and sure of this very thing that He who began a good work in you will continue until the day of Jesus Christ, right up to the time of His return, developing that good works and perfecting and bringing it to full completion in you. Tingin kayo, nalalahanin ko. Lahat ng pinasimulan ni Lord sa tuloy-tuloy.
nakaranas ka ng pagpalain, tuloy-tuloy si Lord. Sino na nakaranas ng kabutihan ng Lord? Tuloy-tuloy yan. Sino na nakaranas ng pagpalain ni Lord? Tuloy-tuloy yan. Sino na nakaranas ng pagtagumpay ni Lord? Tuloy-tuloy yan. Because whatever He started in you, tuloy-tuloy yan talaga. He will continue until the day of the Lord. Grabe si Lord. Kaya sabi ko nga doon sa mga tao, ang mga Pilipino kasi hingas-ugon, maganda na sa simula, pero after 1 month, wala na naman. Kasi hingas-ugon ang karakter ng mga Pilipino. Pero si Lord hindi. Whatever He started in you, He will continue to do it until His glory. Kaya kung nakakaranas ka ng lahat ng kabutihan ng Lord, asahin mo, tuloy-tuloy yan. Sabi mo, tuloy-tuloy yan. Hallelujah. Kasi hindi si Lord magsisimula ng anumang sa'yo na hindi niya tatapusin. Kung ikaw, pinasimulan ka ng Lord iligtas, tuloy-tuloy yan. Amen? Sabi mo, forever. I am forever blessed. I am forever healed. I am forever strong. I am forever victorious. Diyan lumalabas ang forever. Kasi continue forever. Never stop. Kaya akala mo si Lord tumitigil ang pagpapala. Hindi. Tuloy-tuloy yan. Pag-gising mo lang na sa umaga na wala kang sakit, walang karamdaman. Another blessing yan sa umaga na yan. New every morning. Hallelujah. Then next, hallelujah. Ang ganda ng ating pinag-usapan. Worship in spirit and in truth. Receiving of what Christ has done. Worship in spirit and in truth. Knowing of who Christ is. And worship in spirit and truth. Believing of who we are in Christ. Kapag alam mo ang iyong identity, hallelujah, tandaan po ninyo, masarap, yan ang hinahanap ng Lord, na sumasamba ka dahil karapat-dapat ka. Sumasamba ka dahil mahal ka ng Diyos. Sumasamba ka dahil you are the beloved of God. Dapat alam mo ang iyong identity. Amen? And lastly, balikan natin mga kapatid yung verse. Sabi nga po, a time will come, however indeed it is already here, when the true or genuine worshipers will worship the Father who He is, in spirit and truth, what He has done. For the Father is seeking just such people as these worshipers, yung mga worshipers who we are in Christ. Amen? At alam niyo po, mga kapatid, bago mag-conclude, pag-discuss mo yung forever, beautiful. Paborito ko talaga yan. Hindi ko alam kung bakit ako na kanta na yan. Pag kinakanta ko yan, na parang na-rejuvenate ako. Nagpapanibago akong lakas. Alam niyo po, kilala niyo po ba si David? Sige, next natin. Si David daw po ay David, a man after God's own heart. Si David, ang tanging character sa Bible, a man after God's own heart. Ibig sabihin, siya yung character sa Bible na malapit sa puso ng Diyos. Pero huwag ka, kahit malapit siya sa puso ng Diyos, nagkakamali siya, nagkakasala siya. Sa Old Testament kasi umalis ang Espiritu nagkasala, pero ngayon, hindi na po umalis yan, tanda na po yan. Sabi ng Lord, binigyan ko kayo ng mga alin na mananahan sa inyo, magpakailanman. Kaya yung Holy Spirit, hindi umalis siya, grid-grid lang yan, isa nagtatampo lang yung kaibigan umalis sa ating panahon ngayon. Naandyan yan. Pero alam ko, dalangin ni David kung magkasama siya. Grabe, ito yung minsan panalangin natin. Sige, next. Scripture, even though he warrior, worshiper, again, nag-fall si David. Ito po ang prayer. Again, under the law ito. Yung prayer na hindi na pwedeng under the grace. Kasi ang Holy Spirit is forever na living in our hearts. Sa panahon ni David, pagka nagkasala sila umalis sa Holy Spirit, ito po sabi ni David, create in me a clean, sa Good News Bible, pure heart. O God, and renew a right, persevering, and steadfast spirit within me. Cast me not away from your presence,
and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing, obedient spirit. Ulitin ko, church, ang pagsamba ay hindi lang yung umaawit tayo. Alam mo kung sino sinasamba mo, ano ang kanyang kinapos na gawa, at kung sino tayo sa kanyang harapan. Pero ang dapat natin, habang sumasamba tayo, ito yung heart's cry ko. Nung ako unang na-born again, wala pa akong nag-drug. Wala pa akong project ko. Sa Manila, pigaw pa yung mga kanta. Gitara na. Pero gitara pa lang ramdam mo sa grabe. Tapos dati, excited tayo. Hindi naman nawawala ang salvation, pero minsan nawawala ang joy. Minsan dumarating sa punto mo na inakabis ng church. Hindi pa kayo nakarugo. When I was pinamili ako, sabi niya, mamili ka sa tito. Pagtatrabaho ka, kung magbibigis mo. Pero sabi ko, pag inalis mo sa akin ang ministry, pag inalis mo ang paglilingkod ko kayo, parang dinadala mo na ang buhay. Ang paglilingkod sa akin, buhay. This evening, isa na ang iliwag ko sa inyo. Hindi ko na kayo tatanungin. May panahon, kapatid, na nandala niya. Tinanaman niya. Parang ayaw mo. Hindi ibig sabihin nawawala ang salvation. Ang nawawala, joy of salvation. Because sabi mo ng Old Testament, the joy of the Lord is my strength. Pag nawala ang joy ng paglilingkod mo sa Panginoon, naandun ang pandalam niya, naandun yung parang ayaw mo na, naandun yung parang pagod ka na, naandun yung parang routine na lang, parang nakakasawa na. Mga kapatid, this evening, as David, a man after God's own heart, he prayed to God, restore unto me the joy, and that will be our also prayer this evening. The Lord, restore the joy of my salvation. Para aktibo tayo na naglilingkod, aktibo tayo na nagliministry, aktibo tayo na nangaluluwa, aktibo tayo na napapag-study, kasi kung wala ang joy, kapag wala yan, everything will become hard to you. Church, kanina binanggit ko, worship is not part. Hindi ko siya bahagi ng ating buhay. Ang pagsamba mismo buhay natin. Hallelujah. Sige, talagang po. Praise God. And I hope so this evening that will be our prayer. Kaya minsan, nahubli tayo sa gawain. Dumarating tayo. Tapos na ang praise and worship. Dumarating tayo ng biblis na pastor. Dumarating tayo. Parang wala na ayaw natin mag-ministry. Church, isa ang problema. Wala ka na ang kagalakan sa'yo. And you have to pray the joy to be restored in your hearts. And I pray also this evening, ipag-pray ko natin. Kilala natin ang Diyos. Alam natin ang kanyang tinapos na gawa. Kilala mo kung sino ka. Pero isa lang nawawala again, not the salvation, but the joy. Ang sarap maging aktibo. Hallelujah. Rabasanda, Rabasiko, Rababayande. Thank you, Lord. Big scores tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, church.
Woo!